Okay mga kamaster, no. So nandito na naman tayo, no. Muli tayo nag-vlog. Itong meron tayong tinapos dito. Hindi ko na pinakita sa inyo ang buong video yung paano mag-record. Nag-record tayo ng Fujigenzo na chiller. Ito, papakita ko sa inyo lang yung kabuuan, pero papaliwanag ko sa inyo kung paano ko ginawa. Okay? Kasi wala tayong taga-hawak ng video noon. So napakahirap. So katatapos ko lang ngayon, no, mag-record. Ito yung tatak niya, Fujigenzo. So ang problema nito, kaya nag-record ako nito mga kamaster, kasi nga may leak ang low side niya. Ibig sabihin ng leak niyan, nandyan sa loob. Ito, papakita ko sa inyo mga kamaster. Ang tubo niya na evaporator ay mga nakapaikot dito. Nakaikot lang siya dyan. Yan, nakaikot lang siya dyan yung mga tubo niyan. So nalaman ko na doon pala ang may leak. Doon mismo sa naka-invade, nakabaon sa loob. Evaporator side niya. So kung alam nyo kung paano ko nalaman, siyempre katulad ng mga una kong vlog video na nag-separate leak test ako, bukod ang low side at bukod ang condenser. So binabaran ko ang low side, binabadan ko ng isang araw ay 2 araw na nakababad sa high pressure air. So bumaba siya. Papaliwanag ko na lang sa inyo mga kamaster, kasi napakahirap ng mag-isa. Tsaka daming trabaho talaga dito. Munting shop lang to, pero napakadaming nagpapagawa. Okay, so ganito yon. So nalaman ko na may leaks ang low side o evaporator siya. So nag-recoil ako. Ayan. Okay, nakikita nyo. So napakaganda ng recoil niya. So napalamig ko na rin to, no. Sobrang lamig talagang itong salamin na to. Ito salamin to, mga kamaster. Salamin, oh. Nagmo-moisture talaga sa sobrang labo na, sa sobrang lamig. So talagang napakaganda ng pagkaka-recoil. Recoil natin to mga kamaster. So ganito pagkaka-construction niya. Ito, ang pinakadulo nito, ito, nandito lang yan. Nandito lang, nakabaon na yan sa loob, sa loob papunta sa likod. Ayan. So ang pagre-recoil lang ganito mga chiller, papaliwanag ko sa inyo, yung tubo niya dapat hanggang sa kaduluduluhan. Ito. Yun. Ayan. Kikita nyo mga kamaster. So para ma-minimize niya o talaga makuha niya to ang mismong temperature, dapat ang mga tubo niya ay hanggang dyan sa baba. Tingnan nyo. Halos ko lang, yung baba niya. Tansyado nyo na yan mga kamaster. Ayan. Yan, pinakita ko sa inyo yung pinaka-finish products na. Tingnan nyo. Nagbabasa pa nga. Ayan, oh. Basang-basa. Kakapaandar lang. Kakapatay lang. So ganito mag-recoil ng chiller mga kamaster. Ito yung unang trabaho. Hindi naman unang trabaho to. Marami na akong ginawa nito, no, ni Master JM. Itong ganitong chiller. So talagang napakahirap ito. Papakita ko sa inyo yung likod. Okay? Okay mga kamaster, no. Ito na yung papakita ko sa inyo yung likod, likod ng chiller. Fujigenzo chiller. Ayan. Papakita ko sa inyo ang finished product. Ito yung galing sa evaporator. Yan to mga kamaster, galing sa evaporator yan. Yung pinakita ko sa inyo, no, na binutas ko ng ng screwdriver lang na malaki, na silaki ng 516. Ito 516 na tubo to mga kamaster. 516. So nilagyan ko ng 1/4 na insulation. Ayan, tignan nyo naman mga kamaster para meron kayong idea to, pinapakita ko sa inyo mga kamaster para may idea kayo paano mag-recoil ng chiller. Okay? Ito yung likodan niya. Ayan, so nagkaroon siya ng bagong tubo na. Ayan. So ito, wag nyo nang intindihin to. Ayan. Yan, installation ng bagong tubo yan. Okay? Ayan, so ito, hindi na natin nilagyan ng clamp to kasi baka tamaan, kasi ang condenser niyan nandyan, paikot-ikot lang yan dyan. Paikot-ikot lang yan. Hindi natin alam mamaya pag
nilagyan natin ng clamp, eksakto sa tubo, nalinti ka na. Kaya ang gagawin natin, to mga kamaster, tip na lang muna. So total nasa likod lang naman to hindi naman magagalaw to. Okay mga kamaster, ayan. Fuji Denso sealer. Ito yung tubo, ayan hanggang dyan. So papakita ko niya paano construction nito. Ayan. Yun. So hanggang dito yung insulation niya, oh. Grabe yung insulation niya. So hanggang dito lang para makikita mo yung suswaiting dito. Nagsuswaiting yan eh. Yan, tignan nyo. Ito yung filter dryer. Then ito yung nilagyan ko ng charging line. So dito ako nag-vacuum. Dito rin ako nagkarga. Okay? So binuksan ko na to. Ito yung linya ng electrical niya. So okay, yan, nakaganyan siya. May capacitor siya. Okay? So pinakita ko na sa inyo paano ang paggawa recoil ng chiller. So papakita ko sa inyo yung pinatay ko na, oh. Ito yung evaporator. Ayan, patay na. Yun, ayan, patay na yan. Tapos ito yung isang pinatay ko na. Ayan, oh. O putol, oh. Diba mga kamaster? So ito yung evaporator. Yung original, ito. Yung capillary, pumunta na ng evaporator. Ito yung original, ito. Tsaka ito. So nagpalit ako ng linya, siyempre. Ito na yun. Okay, ito na yun. Ito yung kinalabasan. Ito yung capillary niya, oh. Mga kamaster. Yan. So umikot siya dyan. Okay, ito yung filter niya. So ang ginawa natin ay nag-self vacuum tayo. Ito. Yan, self vacuum lang. Dito natin pinalabas yung mga moisture, mga masasamang hangin. Okay? So, yan, okay na to. Okay na to mga kamaster. So, umaandar na yan. Sobrang lamig na ngayon to mga kamaster. Ayan. Okay, no? So pinakita ko lang to mga kamaster para mayroon kayong idea. Di ko na binidyo, no? Kung paano ko na habang kino-construction ko. So siguro naman yung mga medyo may alam diyan, alam niya na 'yon siyempre. So para may idea lang ba kayo? Okay mga kamaster, ayan. Mamaya papakita ko sa inyo yung umaandar na siya. Titignan natin kung talaga, papakita ko sa inyo na ito ay lumalamig talaga. Talaga nagmo-moisture yung salamin na sobrang lamig. Okay, no? So mamaya papanda rin natin to. Okay mga kamaster, no? Ito na, oh. Ito yung chiller, ha. Umandar na siya. Ayan, ito na, papakita ko sa inyo yung itsura ng umandar. Ayan, oh. Tignan nyo, mga kamaster. Sobrang moisture. Oh, sobrang moisture, oh. Sobrang moisture mga kamaster. Ibig sabihin nito, sobrang lamig na. Yan, oh, kita-kita niyo naman, ha. Nagpapawis. Ang ganda ng lamig. Oh, kita niyo, pakita ko sa inyo ang Ayun, umuusok, oh. Umuusok mga kamaster, nag-a-ice, oh. Kita niyo naman na nag-a-ice. Yo. Umusok yan mga kamaster. Yan, oh. Baka din nyo nakikita. So papakita ko sa inyo yung likod. Ayan mga kamaster, kikita nyo. Oh, sa sobrang lamig nag-ice na rin yung labas. Tingnan nyo, oh. Ayan. So okay, no? So kung may ice yan, hayaan nyo na yan. Talagang ganyan yan. Hindi naman sobra karga niyan eh. So, alam nyo kung ano diferensya niyan. Thermostat. So pagdating ng may-ari nito, tsaka natin sasabihin na papalitan natin ng thermostat. Okay? Para alam niya. O depende sa may-ari kung gusto niyong palitan. Diba? Basta sabihin natin kung anong dahilan. Okay?
Yan. Yan, nakasaksak. Okay. So, ito na mga kamaster, no? Ito na yung kabuuan. So, mainit, oh. Mainit ang condenser niya. Mainit. Mainit lahat. So, ito na yung kinalabasan ng ating recoil. Pag recoil ng chiller, no? Lamig. Okay na, so sana ay meron kayong nagkaroon kayo ng idea mga kamaster, no? Kung paano mag-recoil ng isang chiller. Ayan, no? Basang-basa talaga yung salamin. So, lamig. Sobrang lamig. Okay na, no? So, no? Ganito na lang tayo. So, sana ay nakuha niyo yung idea ni Master JM. Okay na, no?